Happy Independence Day, Pilipinas! Ngayong araw, buong pagmamalaki nating tinitingnan ang ating watawat. We celebrate the blood spilled by our ancestors to make us a sovereign nation. Pero habang nakataas ang ating noo, we must also look at the reality staring us in the face, mga kababayan. Real independence isn't just about singing the anthem. Ito ay ang lakas ng loob na tumayo sa sarili nating mga paa. And right now, in 2026, our sovereignty is facing a quiet, calculated assault. While we celebrate our freedom, mga kababayan, ang mga totoong leader na lumaban para sa ligtas ng mga lansangan at tumangging lumuhod sa dikta ng mga banyaga, sila pa ang unti-unting ginigipit. We must be clear-eyed tungkol sa ginagawa nila kay Tatay Digong. Ang International Criminal Court na nakaupo libo-libong milya ang layo doon sa Europe, mga kababayan, is pushing to assert its will over our independent judicial system. At ang Manila political establishment naman, busy ngayon sa pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Instead of uniting the country, we see a coordinated effort to dismantle a legacy of strength. Ginagawa nila ito sa ilalim ng kunwaring legal na proseso. Pero malinaw ang totoong layunin, mga kababayan, to weaken the leadership na hindi nila kayang kontrolin. At habang nag-aaway ang mga politiko sa Maynila, look at what is happening to our brothers and sisters in Mindanao today. In the wake of the devastating 7.8 magnitude earthquake in Sarangani and General Santos, mga kababayan, libo-libong pamilya ang nawala ng tirahan at nagdurusa sa mga evacuation center. Habang umiiyak ang ating mga kababayan sa Timog, ang pinagkakaabalahan ng mga elitista sa Kongreso ay ang pagpapabagsak sa pamilyang Duterte. This is a peak of hypocrisy. Sa inyong mga nasa kapangyarihan, tandaan ninyo na ang posisyon ninyo ay utang ninyo sa taong bayan. Habang abala kayo sa inyong mga pansariling agenda at pagpapalapad ng papel sa mga banyaga, totoong dugo at pawis ang nawala sa mga kababayan natin sa Mindanao. Hindi kailangan ng Pilipino ang inyong mga press release o ang mga relief goods na may mukha ninyo. Ang kailangan ng bayan ngayon ay lideratong may tunay na paninindigan, lideratong kayang magbigay ng tulong ng walang kamera at kayang ipagtanggol ang ating soberanya ng walang takot. Gawin ninyo ang inyong tungkulin ng tama bago tuluyang mawala ng tiwala sa inyo ang sambayan ng Pilipino. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang tunay na pamamahala ay nangangailangan ng paninindigan. Look at Romans chapter 13 verse 3 to 4, mga kababayan. Sinasabi sa kasulatan, "For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer." Ang tunay na leader, mga kababayan, ay may tapang na gamitin ang espada ng katarungan upang protektahan ang mga inosente. So when the Duterte administration cracked down on crime and illegal drugs, it was fulfilling the biblical mandate to maintain order at sugpuin ang kasamaan. Ipinapaalala rin sa atin ng Proverbs chapter 29 verse 2, mga kababayan. It says there, "When the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan." Ang pamumunong ipinagtatanggol natin ay tumayo para sa ordinaryong Pilipino at tumangging hayaan ang mga sindikato na maghari sa ating mga komunidad. To allow globalist entities to persecute our leaders for maintaining national order is a complete betrayal of the biblical principles of stewardship and authority, mga kababayan. Ngayon, suriin natin ang batas na may buong katumpakan. The Philippines formally and legally withdrew from the Rome Statute in 2019. Under the fundamental tenets of international law, mga kababayan, specifically the principle of pacta tertiis. Under international law, an international treaty cannot bind a non-signatory state. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, mga kababayan, hindi tayo pwedeng pirsahin sa isang kasunduang wala naman ang pirma natin. We do not recognize their jurisdiction. End of story. Bukod dito, ang ating sariling hudikatura at mga korte ay ganap na gumagana, independent at may kakayahan. By allowing or inviting an external body like the ICC to bypass our Supreme Courts, ang kasulukuyang administrasyon ay naglalagay sa ating konstitusyon sa panganib, mga kababayan. Ang preamble ng ating 1987 Constitution explicitly mandates that we secure the blessings of independence under the rule of law. Ang pagsuko ng ating mga dating leader sa banyagang jurisdiction does not uphold the law. It erodes the very foundation of Filipino legal sovereignty. Kung ang sarili nating mga korte ay gagawin nating pangalawa lang sa utos ng banyaga, then our legal independence becomes a total illusion. Kaya ngayon, let us celebrate our independence by actively defending it. Stand firm behind the leaders who put the safety and sovereignty of the Filipino people above international approval. Protektahan natin ang ating mga batas, mga kababayan, ang ating mga hangganan, at ang mga pinunong nagprotekta sa atin. So, what are your thoughts on our nation's sovereignty today? I-share ang video na ito para patuloy na magising ang ating mga kababayan. Happy Independence Day at pagpalain ng Diyos ang Republika ng Pilipinas.